Masayang araw po, mga ka-PL. Sa palagay ko, pikon na si Risa Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy. Ilang beses niyang pinatawag sa Senado para sa pagdinig, pero ilang beses din siyang dinedma. Kaya napikon ang bruha, mga ka-PL. O kanina, dito, yan sa kakatapos lamang na press conference niya, nasabi nitong bruha, mga ka-PL, na anumang oras daw, maaari na di umanong ilabas ng Senado ang arrest warrant para kay Pastor Apollo Kibuloy. O siya lang po ang nagsasabi niyan. Yung ibang senador, hindi mo nakikisakay sa kanya. Ang tanong, pagbibigyan kaya siya ni Senate President Mig Zubiri? Nanawagan siya humihiling siya kay Zubiri na, Senate President, baka naman pwede na kayo maglabas ng arrest warrant kay Pastor kasi pikon na talaga ako dito sa mama. Ito yung video. Panoorin po natin. Pero basahin ko po muna ito. Ayan po si Risa, mga ka-PL. Walang pikunan, te. Ginagalang naman kayo Di ba? Kaso ikaw makulit. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi katanggap-tanggap ang naging tugon ni Pastor Apollo Kibuloy sa ipinadalang show cause order sa kanya. Hindi niya matanggap. Napikon siya. Sabi ko sa inyo ipadadalaan niya muna nila sa abogado ni Kibuloy ang naging desisyon ng komite na tuloy ang contempt order sa nasabing pastor. Oras namang matanggap na ang ruling ng committee, hihilingin ni Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri na mag-issue ng arrest order laban kay Kibuloy. Yung contempt nga, hindi umubra tinastasan niya ng kaunti. Arrest order na po, mga ka-PL. Arrest warrant. Ayan arrest warrant kay Pastor Kibuloy. Maaari nang ilabas ng Senado anumang oras. Talaga lang Ikaw lang nagsasabi niyan, Risa. Nananaginip ka ng gising iha. Ito na yung video. Panoorin po natin ang sinasabi nitong bruha. Ayan. And disturbing, and further confirms Kibuloy's undue refusal to appear before the committee pursuant to Section 18 of the Senate Rules. Considering all these, once again, I request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kibuloy. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon. Kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado, ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Again, we never claim to be the judge. Hindi po hukom ang Senado. A Senate resolution has no effect and force of law and can make no such legal determination of guilt nor deprive anyone, including Kibuloy, of life, liberty, or property as a result of its material averments or findings. Dagdag pa, written and oral reports of legislators, including proposed Senate resolutions in the course of our duties, are protected speech and can, by their nature, be incendiary and provocative. Pangatlo, on whether or not the proper forum to hear the controversies surrounding the respondent is a court of law.
Nagrule na po ang Korte Suprema tungkol sa katulad na issue. In the 2009 case of Romero et al. Versus Estrada and Senate Committee on Labor and Employment, the Supreme Court said that despite the pendency of a criminal or administrative case, the Senate is allowed to conduct an inquiry in aid of legislation and very clearly held that, quote, "The court has no authority to prohibit a Senate committee from requiring persons to appear and testify before it in connection with an inquiry in aid of legislation." O, ayan. Sabi ko sa inyo, napiko na itong bruha. Nandamay na, nanawagan pa sa mga kasamahan niya sa Senado. O, sa mga kasamahan ko sa Senado, o, wag nating hayaan na ano nga sinabi niya, sirain niya yung institusyon natin. Ay, maliitin. Ayan, maliitin niya yung institusyon natin. Nadamay ka pa rin siya. Magsolo ka na lang. Oy! Hindi naman nakikisabay sa'yo yung ibang senador. Bakit mo ba pinagpipilitan talaga na pakisamahan ka? Ay, maraming ang lumalayo sa'yo kapag kapag ka nasa Senate hearing about dyan sa mga akusasyon ninyo kay Pastor, uupuan ka lang sandali, tatabihan ka lang sandali, mamaya lalayas na yung ibang senador. Kasi alam nila na walang katotohanan ang mga akusasyon. Matagal na yan, akusasyon na yan, Risa. Bulok na yan. Recycle na yan. Higit sa lahat, peke yung mga testigo nyo. Marami kami nakausap. Marami kami nakausap. Pinatutunayan nila na hindi nagawa ni Pastor lahat ng mga akusasyon ninyo. Ayan. Walang bikunan. Relax lang, ate. Okay, sige. Granting na maglabas ng arrest warrant ang Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong, hahayaan kaya ng mga miyembro ng KOJC na arestuhin ang kanilang pastor? Napakaraming miyembro ng KOJC sa buong bansa, lalo na sa Davao. Hindi natin alam kung ano ang mga susunod na kaganapan kung sakasakaling maglabas talaga ng arrest warrant ang Senado. May nakikita tayong hindi maganda na baka magkaroon ng kaprasong mga gulo. No? Kasi hindi naman natin hawak ang isip ng mga miyembro ni Pastor. Baka merong iba dyan na mga talagang agresibo. Para ipagtanggol siya. Bahala na dis, kumbaga. Diba? Basta ipagtatanggol ko si Pastor. Dahil sa Risa, magkakagulo lang. Bago mo ipa-aresto si Pastor, ibalik natin ang usapan dito kay DG Bantag at kay Congressman Tebes. Etong dalawa nga, hindi nyo nahuli. Nasaan na sila ngayon? Wala. Ayong issue. Natunaw na. Tapos ngayon, si Pastor ang uhulihin ninyo. Ang tanong, magagawa nyo kaya? Sana pakaraming mga taga-suporta ni Pastor. Mahihirapan kayo, Risa. Sige, pwede nyo man subukan. Wala man problema. Pwede kayo maglabas ng arrest warrant, pero hanggang dyan lang. Wala na. Pagkatapos, wala na. Lilipas ang panahon, matutunaw na naman ang issue. Gawa na naman kayo ng bagong issue. Ang alin ay ipatatawag din daw po nila, mga ka-PL, si Tatay Digong sa Senado. Naloko na. Bakit nyo ipapatawag yung matanda? Para imbestigahan din.
Tapos pag hindi dumalo ng ilang beses ninyo na pagtawag sa kanya, ipapakontempt nyo rin. Tapos kalaunan, arrest warrant. Huli na yung motibo ninyo. Diba? Sabi ko po sa inyo, mga ka-PL Baka ang motibo talaga nila, kaya nila ngayon ginigipit si Pastor, itong mga Duterte, ang gusto nilang pabagsakin. Ayan. Nadadamay lang si Pastor sa mga plano nitong mga ito. Di ba? Unti-unti nang lumalabas ang plano nila. Di ba, mga ka-PL? Kaya, Pastor, tikunin mo pa si Risa. Asarin mo pa para mas lalong lumabas ang galit niya at baka isang araw mabanggit niya yung tunay na motibo nila. Ayan, huli sila. Di ba? Pastor, asarin mo lang asarin. Pikunin mo lang pikunin. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.